Disclaimer: ang kwentong ito ay pawang kathang isip lamang. Anumang pagkakapareho sa tunay na mga tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang mga elemento ng sobrenatural o higlikas na nabanggit dito ay bahagi ng malikhaing pagsulat at malikot na kaisipan. Ito ang Tales of Dark Echoes, kung saan ang mga anino ay may nakatagong kwento. Mag-subscribe na sa channel, i-ring ang bell at samahan kami sa bawat kwentong katatakutan na ating tatahakin. Atin nang buksan ang iyong matang nakapikit at simulan na natin ang kwento. Alingaw-ngaw ng Kapre. Ang ikatlong hiyas. Arc 3. Alingaw-ngaw ng Kapre. Lokasyon: kagubatan sa Mindoro. Nilalang: kapre ng walang sigla, hiyas na makukuha, hiyas ng lakas, kapangyarihan ng kalaban. Napakalakas na katawan, resistensya sa kahit anong atake, kakayahang makipag-ugnayan sa mga ugat ng kagubatan para kontrolin ang lupa, baging at anino ng gubat. Paglapag sa Mindoro sa gubat ng walang sigla. Sa kabila ng busilak na dalampasigan ng Mindoro, isang mapanganib na mundo ang naghihintay kay Simon. Isinakay niya ang duyan ng kanyang tuhod sa lupa at bumaba mula sa bangkang nagdala sa kanya sa baybayin. Ang mga alon ng dagat ay marahang humahampas sa gilid ng maliit na bangka, habang ang maulap na kalangitan ay nagbababala ng isang masamang pangitain. Ang kakahuyan sa di kalayuan ay nagsimulang kumilos sa ritmo ng hanging sumasalubong sa kanya. Isang hangin na hindi pangkaraniwan dahil ito'y naglalaman ng mga bulong at tila nagsusumamo na bumalik na siya sa pinagmulan. Ang mga dahon ng mga punong niyog sa dalampasigan ay nagpapagaspas na parang humahabol sa kanyang mga hakbang. Nagbababala sa isang dayuhang maglalakbay sa gubat ng hindi pa nakakabalik. Maingat niyang inilagay ang kanyang daliri sa medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Ang maalab na hiyas ng tiktik at ang kumikislap na bato ng sigbin ay kumikinang sa aliwanag ng araw. Ang dalawang hiyas na ito ang nagsisilbing patotoo sa kanyang mga tagumpay at sakripisyo. Bawat isa ay may kwento ng paghihirap at katapangan. Pang-ilan na ba ito? Tanong ni Simon sa sarili. Habang sinisiyasat ang mapanganib na bakuran ng kaharian ng halimaw na naghihintay. Ikatlo, 2 na lang at makukumpleto ko ito. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, matitigas at puno ng peklat mula sa mga nakaraang tagpuan. Ang kanyang mga palad ay nagtuturo ng kwento ng pakikipaglaban sa tiktik sa gitna ng malalamig na hangin ng Batanes, kung saan halos mawala ang kanyang hininga habang nilalabanan ng nilalang na nagtataglay ng hiyas ng hangin. Ang kanyang mga daliri ay nagsasalaysay ng kwento sa pagtugis sa sigbin sa mabatong burol ng Cebu, kung saan muntik na siyang tumalon patungo sa walang hanggang bangin, kung hindi lamang siya nagtaglay ng katapangan sa pagsalubong sa nilalang na dala-dala ang hiyas ng liksi. Sinimulang lagyan ng diin ng hangin ang kanyang mga yapak habang lumalakad siya sa kalmadong mundo ng luntiang kagubatan. Sinilip niya ang kanyang mapa, isang napakalumang balat ng hayop na pinatuyong alagad ng babaylang namatay noong nakaraang siglo. Ang mapang ito ang kanyang gabay tungo sa pinagtataguan ng kakaibang halimaw. Isang nilalang na ang pangalan lamang ay naghahatid na ng panginginig sa mga buto ng mga nakatatanda sa baryo. Kapre, bulong niya sa hangin, at tila ba nakaramdam ang gubat, nanginig ang mga dahon sa palibot niya. Ang mapang hawak niya ay hindi lamang simpleng guhit ng landas.
ito'y may mga simbolo at alpombra ng mga sinaunang tribong na unang nanirahan sa pulo. Bawat linya at disenyo ay may kahulugan. Kahit ang tinta ay hindi ordinaryo, gawa sa halong dugo ng mga nilalang, halaman at tubig na hinugot mula sa pinakamalalalim na balon ng kadiliman. Sa gitna ng mapa, makikita ang isang puno na mas malaki kaysa sa iba, ang sinasabing tirahan ng kapre. Sa kanyang pag-aaral sa nakalipas na mga araw, nalaman ni Simon na ang mga kapre ay hindi lamang malalaking nilalang na nanigarilyo. Sila'y mga gwardyan ng kagubatan, sinaunang mga espiritu na nabuhay pa bago dumating ang unang tao sa kapuluan. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa kanilang ugnayan sa lupa, sa mga ugat ng puno at sa mga elemento ng kalikasan. Sa bawat hakbang ni Simon, lalong sumisikip ang hangin sa paligid. Sumisikip ang kanyang dibdib, para bang may mabigat na batong nakapatong dito. Napansin niyang walang ibon sa kapaligiran. Walang ingay ng mga kulisap, walang himig ng mga hayop na naglalaro. Tahimik, napakahimik. Hindi ito natural, bulong niya. Ano ang nangyari sa mga nilalang dito? Tanghali niya napansin ang kakaibang hugis ng mga halaman sa kanyang paligid. Ang mga halaman ay hindi tumutubo ng tuwid, ito'y parang lumuluhod. Ang mga tangkay ay yumuyuko, hindi sa harap ng isang hari o reyna, kundi sa harap ng isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam sa buong kagubatan. Patuloy ang kanyang paglalakad, ngunit habang lumalalim siya sa kagubatan, napansin niyang ang mga puno ay may kakaibang ayos. Hindi natural ang kanilang pagtubo, para bang may humila sa kanila patuwid. Subalit sa dulo ay naputol at naging baluktot, mga sangang kulot-kulot na tila ginahasa ng kung anong puwersang di pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa iba't ibang direksyon, sinisikap makakuha ng pahiwatig kung nasaan ang halimaw na kanyang hinahanap. Sa halip na sumikat ang araw ng mas malinaw habang tumatakbo ang oras, patuloy na dumidilim ang paligid. Inilabas niya ang kanyang flashlight, ngunit ang baterya nito ay biglaang naubos na para bang may kumukuha ng lakas mula sa loob nito. "Sino ka?" Isang boses ang biglang nagpalingon kay Simon. Walang tao, ni anino ay wala siyang nakita. Ang boses ay tila nanggagaling sa lahat ng direksyon at sa wala ring direksyon ng sabay. Para itong tunog na tumitimo sa looban ng kanyang isipan, hindi sa kanyang mga tainga. "Sino ka at bakit mo nais makita ang kapre?" Tanong muli ng tinig na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Humigpit ang hawak ni Simon sa kanyang talim na laging nakasabit sa kanyang balakang. Ngunit alam niyang walang kabuluhan ang paghugot nito kung wala siyang makitang kalaban. "Ako si Simon, tagahatid ng medalyon ng babaylan," matapang na sagot niya. "At kailangan kong makita ang kapre ng walang sigla." Para bang inuusisa siya ng mga punong nakapalibot, nagkukumahog ang mga dahon at sangang tila humihingi ng katuparan sa hangin. Sa kanyang paligid, ang mga anino ay tila humahaba at lumuluwa, humahabol sa kanyang mga hakbang. Ang tinig ay tumatawa, isang malalim marahang halakhak na lumilimang sa lupa, na tila nanggagaling sa mismong ugat ng kagubatan. Maraming nagnanais ng hiyas ng lakas, subalit iilan lamang ang nakakabalik mula sa kagubatang ito. Iilan, halos wala. Kumunot ang noo ni Simon. Hindi siya nagpapadala sa takot lalo pat ngayon ay dalawa ng hiyas ang nasa kanya. Ang medalyon sa kanyang dibdib ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang anumang klase ng halimaw sa mundo. Lahat ng nagtatangkang kumuha ng hiyas sa gubat na ito ay nawawala. Patuloy ng tinig,
Ang boses nito'y tila sumusulot sa kanyang kaluluwa. May nakita ka bang mga bungo sa iyong paglalakad? Mga kalansay na nakakabit sa mga ugat? Mga bahagi ng katawan na nakapako sa mga sanga? Hindi sumagot si Simon, hindi magpapaniwala sa mga paninindak ng di nakikitang tinig. Hindi mo makikita ang kanilang labi, ang sabi ng tinig, dahil wala nang natira sa kanila. Kinain sila ng kagubatan, nitong kagubatan na nagbibigay buhay sa akin, nitong kagubatan na magtatakda ng iyong kamatayan. Ihatid mo ako sa kanya, mariing wika niya. Biglang gumalaw ang mga sanga sa paligid niya. Ang mga dahon ay umikot, bumuo ng isang landas patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay humati para bigyan siya ng daan, ngunit hindi tulad ng ordinaryong paghati. Ang mga ito'y nagsisigalaw na tulad ng isang nilalang na may buhay, may isipan at may layuning magpadalos-dalos sa mga susunod na sandali. Sundan mo ang daang ito, subalit tandaan mo, hindi kailanman naiiwan ng kapre ang kanya at hindi rin niya pinapaalis ang mga bisita. Sumunod si Simon sa landas. Bawat hakbang ay mas tumitigting sa dibdib niya. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang patuloy na dumidilim kahit panggitna pa lamang ng araw. Ang mga anino ng puno ay tila lumalaki, kumakain sa liwanag. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad sa gubat, napansin ni Simon na ang temperatura ay biglang bumaba. Ang hangin sa paligid niya ay naging mas malamig, halos kasing lamig ng yelo. Ang kanyang paghinga ay bumubuo ng usok sa harap ng kanyang mukha, isang bagay na hindi mangyayari sa tropikal na kagubatan ng Mindoro. Ano itong lugar na ito? Tanong niya sa sarili. Parang napasok ko ang ibang dimensyon. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin niya ang iba't ibang klase ng mga halaman na hindi pa niya nakita kahit kailan. Mga bulaklak na kumikislap sa dilim, mga halaman na gumagalaw kahit walang hangin at mga bunga na nagsisibuka para ipakita ang mga ngiping kasing talim ng labaha. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang pinakamatandang puno na kanyang nakita sa buong buhay niya. Napakalaki nito na kailangan ng 10 tao na magkakadikit siko para lang mayakap ang buong katawan. Sa gitna ng puno ay may butas, isang daanan patungo sa kaloob-looban nito. Sinuri niya ang paligid, hinahanap ang anumang bakas ng panganib. Kahit malakas ang kanyang pandinig, wala siyang marinig maliban sa marahang pagtibok ng kanyang puso at ang nakakatakot na katahimikan ng kagubatan. At mula sa butas na iyon, may naririnig siyang mabagal at malalim na pag-ubo. Ito'y tinig ng isang sinaunang nilalang, isang tinig na nagpapatunay sa libu-libong taong karanasan at pagtatago sa mundong ito. Ang pag-ubo ay sinundan ng maliit na usok na lumabas sa butas. Hindi pangkaraniwang usok, ito'y may kulay ng dugo at amoy ng nasusunog na laman. Sino ka? Tanong ni Simon, kinakabahang bahagya. Walang sumagot, lumabas ka na. Natagpuan na kita, dagdag niya. May suminding maliit na liwanag sa loob ng butas. Isang apoy mula sa dulo ng tabako at kasabay nito isang usok na hindi karaniwang usok. Ito'y gumagapang sa mga sanga tulad ng isang ahas, kumikislot, may buhay. Bawat paggalaw ng usok ay may sariling isipan, humuhugis sa hanging ikinukulong nito. Minsan ay nagiging mukha ng tao, minsan ay katawan ng ahas, minsan ay pakpak ng ibon. Pagkatapos ay nagbabalik sa kalimbunan. At mula sa dilim, lumabas ang isang anino, isang halimaw na kasing taas ng 5 tao. Ang balat nito'y kasing itim ng uling, ang mga kalamnan ay nakahubad at nagniningning sa bawat galaw.
Ang mukha nito'y halos hindi maintindihan ni Simon. Isa itong kaleidoscope ng mga mata, ilong at bibig na walang katiyakan kung saan nagsisimula ang isa at kung saan nagtatapos ang iba. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang tabako na kasing laki ng sanga ng puno. Sa bawat paghithit, ang usok na lumalabas ay bumubuo ng mga imahe ng mga namatay sa loob ng kagubatan. Mga kaluluwa na nahuli ng kapre at hindi na kailanman nakalabas. Ito ang kapre ng walang sigla. Ikadalawa, unang pagkikita sa kapre. Tao, malalim ang boses ng halimaw na tila nagmumula sa pinakamalalim na parte ng lupa. Ano ang iyong pakay sa aking kaharian? Ang tinig ay nagsisilbing dagdag bigat sa kanyang dibdib. Bawat salita ay tila naging isang mabigat na bakal na pumulupot sa kanyang baga, pumipigil sa kanyang paghinga. Ang presensya ng nilalang ay tila sumisipsip ng enerhiya mula sa kapaligiran. At maging si Simon ay ramdam ang pagod na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Napansin niya na ang mga ugat ng puno ay unti-unting gumagapang patungo sa kanyang mga paa. Ang mga ito'y tila nais hawakan siya. Tanggalin ang kanyang kakayahang gumalaw, hawakan siya sa lupang ito magpakailanman. Kinapa ni Simon ang medalyon sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init ng hiyas ng hangin at ang pulsong nagmumula sa hiyas ng liksi. Ako si Simon, tagahatid ng medalyon ng babaylan, naririto ako upang kunin ang hiyas ng lakas. Ang kapre ay tumitig sa kanya, ang kanyang mata ay parang malalim na butas, walang kulay, walang puting bahagi, lahat ay dilim lamang. Para bang nakatitig si Simon sa kawalan. Habang nakatitig ang kapre sa kanya, nakita niya ang ilang mga imahen na lumilitaw sa malaking itim na mata ng nilalang. Mga imahen ng nakaraan, ng mga digmaan, ng mga panahon na hindi pa umiiral ang tao sa mundo. Ito'y parang nais ipakita ng kapre ang kanyang edad, ang dami ng tao na kanyang nakita na nabuhay at namatay sa loob ng kanyang gubat. Medalyon. Ang sabi ng kapre, at biglang mas tumindi ang usok mula sa kanyang tabako. Mabilis maglaho ang lahat ng mga nais kumuha ng hiyas ko. Ang usok mula sa tabako ay dumating sa mukha ni Simon. Ipinipilit ang sarili papasok sa kanyang ilong at bibig. May amoy ito ng 1,000 taon ng pagsusunog, ng 1,000 kamatayang nasaksihan at ilang taong kalungkutan na tila ba sinadya ng kalikasan. Wala pang galaw ang halimaw, pero nararamdaman ni Simon na pinipiga ng presensya ng kapre ang kanyang dibdib. Para siyang kinakapos ng hininga at ang hangin sa paligid ay tila naging malagkit, mahirap langhapin. Hindi ako katulad ng iba, mariing sagot ni Simon. May 2 hiyas na akong nakuha. Tinaas niya ang medalyon, ipinakikita ang 2 hiyas na kanyang iniingatan, ang kumikinang na dilaw na hiyas ng hangin mula sa tiktik at ang kumikintab na asul na hiyas ng liksi mula sa sigbin. Tumingin ang kapre sa medalyon, muli siyang humithit ng kanyang tabako at ang usok ay humugis parang ahas, lumapit kay Simon at umikot sa kanyang leeg. Ang hiyas ng hangin mula sa tiktik, ang sabi ng halimaw, at ang hiyas ng liksi mula sa sigbin. Malalim na huminga ang kapre at nawala ang usok sa paligid ni Simon. Mahusay ka nga, subalit ang hiyas ng lakas ay hindi basta-basta ibibigay. Ang usok na pumaligid sa leeg ni Simon ay unti-unting lumapit sa kanyang tenga. Ito'y bumubulong ng mga salitang hindi maipaliwanag, mga pangako ng kapangyarihang hindi kayang bayaran, mga lihim na karunungang hindi dapat malaman ng tao, at mga banta na nagpapanginig sa kanyang mga buto.
Hindi ko kailangang ibigay ito sa iyo. Ang sabi niya, kukunin ko ang hiyas kung kinakailangan. Biglang lumaki ang kapre, tumayo ng lubos at bumuka ang kanyang dibdib. Isang peklat sa gitna nito ay nagbukas parang pinto. At sa loob ay kumikinang ang itim na bato na kahit sa dilim ay nagbibigay liwanag. Ang liwanag na nagmumula sa hiyas ay hindi tulad ng anumang liwanag na nakita ni Simon. Ito'y hindi liwanag ng araw o buwan, ni hindi rin ito liwanag ng apoy. Ito'y isang liwanag na tila nagmumula sa kabilang mundo. Isang liwanag na kumukuha ng lakas mula sa kadiliman mismo. Ang hiyas ng lakas ay nasa akin, hindi ito pag-aari, kundi bahagi ng aking kaluluwa, mabigat na pahayag ng kapre. Hindi ito maaaring kunin, dapat itong agawin. Ang mga ugat sa lupa ay patuloy na lumalapit kay Simon, nagbabantang hatakin siya patungo sa gitna ng lupa. Ang mga sanga ng mga puno ay unti-unting yumukayok patungo sa kanya. Nais agawin ang anumang paraan ng pagtakas. Itinaas ni Simon ang kanyang kamay, naghandang hugutin ang kanyang talim. Kung gayon, agawin ko ito sa iyo. Hinugot niya ang kanyang talim, isang sinaunang bakal na hinulma sa gitna ng mga ritual at basbas ng mga babaylan. Ang talim ay kumikintab at ang mga nakaukit na simbolo rito'y nagbibigay ng sariling liwanag. Ngumiti ang kapre, isang ngiting walang galak, walang buhay. Ang kanyang ngipin ay kasing laki ng talim ni Simon. Subukan mo. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang lupa sa ilalim ni Simon. Sumambulat ang mga ugat ng puno mula sa lupa, sumubok na itali siya. Ngunit sa bilis ng kilos niya, salamat sa hiyas ng liksi, nakaiwas siya sa unang atake. Umikot siya, tumalon at lumipat sa kalapit na puno. Habang nagsisimula ang labanan, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno'y unti-unting nagsikukulay ng pula na parang nagiging laman at dugo ang mga ito. Ang mga dahon ay nagkaroon ng mga ugat na parang ugat ng tao at ang lupa sa ilalim ay nagsimulang huminga tulad ng dibdib ng isang natutulog na halimaw. Subalit hindi niya inaasahan ang nangyari pagkatapos. Ang mismong puno kung saan siya nakatayo ay nagising. Ang mga sanga nito'y biglang humampas patungo sa kanya. Nakaiwas siya. Subalit nagtamo siya ng gasgas sa braso. Hindi mo nauunawaan, ang sabi ng kapre habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanya. Hindi lang ako isang halimaw, ako ang kagubatan. Lahat ng punong ito, lahat ng ugat, lahat ng dahon, ako silang lahat. Biglang kumilos ang lahat ng punong nakapaligid kay Simon. Ang mga sangay tila naging mga kamay na sumusubok humablot sa kanya. Ang mga dahon ay naging kasing talim ng mga palakol at ang lupa sa ilalim ay bumukas at sumubok silain siya. Lumundag si Simon patungo sa isang maliit na bahagi ng lupa na hindi pa nagbabago. Subalit kahit ang simpleng paghinga ay naging mahirap, dahil maging ang hangin ay tila kontrolado ng kapre. Ito'y naging makapal at malagkit, parang tubig na hindi madaling lumasap. Ang hiyas ng lakas ay hindi para sa iyo, ang sabi ng kapre habang nagpaparami ng mga ugat patungo kay Simon. Hindi mo kakayanin ang kapangyarihan nito, ito'y magwawatak sa iyong kaluluwa, maghahatid ng kadiliman sa iyong puso. Huminga ng malalim si Simon at isinara ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga aral ng matandang babaylan na nagbigay sa kanya ng tungkulin. Ang medalyon ay hindi para sa kapangyarihan, bulong niya sa sarili. Ito'y para sa balanse.
Ikatlong pag-atake ng gubat laban ng likas na lakas. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Simon ang pagsalakay ng gubat. Ang mga baging ay bumabalot sa kanyang mga binti. Ang mga sangang malalaki humahampas sa kanyang direksyon. Ginamit niya kaagad ang hiyas ng liksi. Pinabilis niya ang kanyang mga galaw hanggang sa ang mundo sa paligid niya ay tila mabagal na gumagalaw. Bawat pagtahak ng kanyang paa, bawat pagtalon sa pagitan ng mga puno, bawat liko sa gitna ng kaguluhan ng kagubatan, lahat ng ito'y sinusukat, kalkulado at eksaktong ginagawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang gumamit ng hiyas at alam na niya kung hanggang saan ang limitasyon nito. Lumipat-lipat siya sa pagitan ng mga baging. Nagpaliko-liko sa mga punong parang maze. Mas madali ngayong makakita ng daanan dahil sa hiyas ng liksi. Para bang nakakakita siya ng mga butas sa gitna ng gusot ng mga sanga. Subalit hindi niya magawang tumakas. Ang gubat ay walang katapusan at ang kapre ay may kakayahang makita siya kahit saan siya magpunta. Patakbo ka ng patakbo tao, ang boses ng kapre ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi ka makalalabas dito. Ang isang punong halos katabi niya ay biglang nagbago ng anyo. Ang katawan nito'y biglang naging mukha ng kapre at ang mga sanga nito'y naging braso at kamay. Hinawakan nito si Simon at itinapon patungo sa malaking puno sa dako paroon. Bago pa siya tuluyang mauntog, napahabol niya ang kamay at nahawakan ang sanga ng puno. Ngunit ang sanga mismo ay biglang kumilos at bumigay. Nagpabigla sa kanya. Bumagsak si Simon sa lupa ng malakas. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod. Ngunit hindi siya nagbigay daan para sa kahit sandaling paghinto. Agad siyang tumayo at tumakbo patungo sa isa pang direksyon. Takbo ng takbo ngunit walang patutunguhan, ang sabi ng kapre. Ang kanyang boses ay parabang nanggagaling mula sa bawat puno, bawat bato, bawat hibla ng damo. Sa bawat hakbang mo, mas nagiging malakas ang aking kontrol sa paligid. Nararamdaman ni Simon na hindi sapat ang kanyang bilis lamang. Kinapa niya ang hiyas ng hangin sa kanyang medalyon at sa isang iglap, nadama niya ang hanging umikot sa kanyang paligid. Gumamit siya nito para lumundag ng mas mataas. Tumalbog mula sa isang puno patungo sa isa pa, parang isang paru-parong lumilipad sa sariling kalooban. Mahusay, ang sabi ng kapre na tila humahanga sa kanyang galaw. Pero hindi pa rin sapat. Biglang lumakas ang hampas ng mga puno. Ngayon hindi lamang sanga ang kanyang iniiwasan, kundi maging ang mismong mga anino ng puno. Ang mga anino ay sumusubok kainin ang liwanag sa paligid niya. Tinatakpan ang kanyang landas. Ang mga dahon ay nagsimulang lumilipad sa hangin na tulad ng maraming palaso, sumusubok na matamaan siya. Ang mga batong dati nakatiwangwang lamang sa lupa ay biglang tumalon patungo sa kanya, parang mga bolang nagtatangkang bukol-bukulin ang kanyang katawan. Sa sobrang lakas ng hampas ng kapre, ang lupa sa ilalim niya ay gumuho at nabuo ang isang malalim na bangin sa pagitan nila. Ngunit gamit ang hiyas ng hangin, niliparan ni Simon ang agwat at hinarap ang halimaw. Huwag mong akalaing matatalo mo ako sa aking sariling teritoryo. Ang sigaw ng kapre, ang kanyang tinig ay nagpapayugyog sa buong lupain. Inilunsad niya ang kanyang talim patungo sa dibdib ng kapre kung saan nagniningning ang hiyas. Subalit bago pa man tumagos ang talim, hinawakan ng kapre ang kanyang kamay at itinapon siya sa malayo papunta sa isang malaking bato.
Nagawa niyang gamitin ang hangin para maibsan ang bagsak, pero ramdam pa rin niya ang sakit. Nagdurugo ang kanyang likod at ang isang braso ay halos masira. "Hindi mo ako malalabanan ng puwersa lamang," ang sabi ng kapre habang lumalakad patungo sa kanya. Ang hiyas ng lakas ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay ang lakas ng isip, ng diwa, ng kaluluwa. Sa kanyang pag-atras, nasobrahan ni Simon at nahulog siya sa isang butas sa lupa. Isang butas na hindi niya nakita, ngunit tila hinanda ng kapre para sa kanya. "Saan ka pupunta, munting tao?" tanong ng kapre mula sa ibabaw. "Nagtatago ka ba sa kadiliman? Sa kadiliman kung saan ako nagmumula?" Habang bumabagsak sa kawalan, ginamit ni Simon ang hiyas ng hangin upang kontrolin ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niyang binawasan ng bilis hanggang sa makarating siya sa ilalim ng butas. Isang madilim na kuweba na tila walang hangganang layo. Ngunit habang lumalalim ang butas, napansin niya na may ibang tila nangyayari. Ang mga pader ng butas ay hindi gawa sa simpleng lupa o bato. Ito'y gawa sa mga ugat ng puno na nakasalansan, nagkukumpol-kumpol, at nagkakahugpong na parang isang matinding pag-aalboroto ng mga ahas. "Hindi ito ordinaryong butas," bulong ni Simon sa sarili. "Parang sinadya at hindi siya nagkamali." Nang marating niya ang ilalim, na pagtanto niyang isa itong lungga. Isang matandang lungga na gumagalaw ang mga dingding. Ang mga ugat ay tulad ng mga daluyan ng dugo, pulsing with life. At sa ilalim ng mga ito nakikita niya ang anyo ng mga mukha. Mga mukhang nanlulumo, nasisipsip at nawawalan ng lakas habang pinapanatili ng kapre ang kanyang kapangyarihan. "Narito ang lahat ng nangahas humingi ng aking hiyas." Ang boses ng kapre ay umalingaw-ngaw mula sa lahat ng sulok ng lungga. Narito silang lahat, nawalan ng lakas, nawalan ng buhay, habang pinakakain nila ang aking kapangyarihan. Ang mga ugat sa paligid ay biglang gumalaw, lumilikha ng isang silweta ng kapre sa dingding ng kuweba. Ang mga mata nito'y nangingislap at pinagmamasdan siya. "At ikaw ang magiging susunod." Ika-4 na psychological horror laban sa anino ng pagod. Ang mga ugat sa dingding ay biglang lumusong kay Simon. Hindi katulad ng mga dati, ang mga ito'y hindi lamang pisikal na nagtatangkang hawakan siya. Ang mga ito'y parang mga serpienteng may sariling isipan, may sariling pakay. Sa tuwing hahawakan siya ng isang ugat, ramdam niya ang pagkakapos ng hininga, ang pagkaubos ng lakas at ang matinding pagod na dahan-dahang lumalamon sa kanyang katawan. Hindi mo ba naiisip, ang bulong ng kapre sa kanyang isipan, na ang lakas ay isang regalong hindi para sa mga mortal? Nagkukumahog si Simon na iwasan ang mga ugat, pero mas marami pang lumilitaw sa bawat isa niyang naiiwasan. Gumagamit siya ng hiyas ng liksi para umiwas, pero napapansin niyang unti-unting humihina ang bisa nito. Ang bilis ng kanyang kilos ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ang hiyas ng lakas ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan. Ang bulong ng kapre, at ngayon mas malapit na ang tinig nito, na tila kausap siya ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi niya. Ang totoong lakas ay nasa loob, sa isipan, sa kaluluwa. Isang ugat ang biglang humampas sa kanyang dibdib at tumama ito sa medalyon. Naramdaman niya ang init ng hiyas ng hangin at ang lamig ng hiyas ng liksi, parehong nagbibigay ng kanilang huling lakas
sa kanya. Subalit, sa halip na mapigilan, ang ugat ay parang sumipsip sa enerhiya ng mga hiyas. Nagsimulang manghina ang liwanag ng mga ito at kasabay nito, humilab ang kanyang ulo sa isang matinding sakit. Wala nang hangin na makakasagip sa iyo dito. Ang boses ng kapre ay nagkaroon ng tunog ng kasiyahan. Walang bilis na makakatulong sa iyo sa tagpuang ito. Sa gitna ng lungga, ang mga ugat ay nag-ugnay-ugnay para bumuo ng isang imahen, isang replika ng kanyang sarili. Ngunit hindi ito ang kasalukuyang Simon. Ito'y isang Simon na matanda na, sugatan, luhaan at bigong makumpleto ang medalyon. Isang Simon na nagdusa ng maraming taon ngunit hindi nagtagumpay sa huli. Tingnan mo ang iyong sarili. Pang-aakit ng kapre. Tingnan mo ang hinaharap mo. Ang matandang bersyon ng kanyang sarili ay lumapit sa kanya. Ang mga mata nito'y punong-puno ng pagkamuhi at pagsisisi. Bitiwan mo na lang ang medalyon. Ang matandang Simon ay nagsalita. Pero hindi ito ang kanyang tinig. Ito'y may halong tinig ng kapre. Hindi mo kakayanin. Hindi mo matatalo ang kapre. Hindi mo makukuha ang hiyas at sa huli mamamatay ka ng nag-iisa gaya ko. Sumikip ang dibdib ni Simon at naramdaman niya ang mabigat na presyon sa kanyang isipan. Napayuko siya, halos hindi na makapagsalita. Hindi ko matatanggap ang iyong sinasabi, hindi makatingin sa kanyang muka. Kailangan kong makuha ang hiyas. Para saan? Tanong ng matandang Simon. Para sa isang pangakong wala namang katotohanan? Para sa isang taong hindi naman naghihintay sa iyo? Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ng matandang babaylan na nagbigay sa kanya ng tungkulin. Ang mukha ng kanyang ina na namatay dahil sa isang sumpa ng isang nilalang mula sa kabilang mundo. Ang mga mukha ng mga batang naghihintay sa kanyang pag-uwi, umaasang may solusyon siya sa patuloy na pananalakay ng mga nilalang. Napatingin siya sa matandang sarili at napansin niya ang isang bagay. Ang medalyon sa dibdib nito'y walang hiyas. Blanko ito, walang buhay, walang liwanag. Ikaw, mabagal na sabi ni Simon, ikaw ay hindi ako. Biglang lumiwanag ang hiyas ng hangin at ang hiyas ng liksi sa kanyang medalyon. Nagbibigay ng bahagyang liwanag sa madilim na lungga. Ikaw ay anino lamang, patuloy niya. Ikaw ay takot ko, ikaw ay pag-aalinlangan ko, pero hindi ikaw ang aking hinaharap. Naramdaman niya ang hiyas ng hangin sa kanyang medalyon, nagbibigay ng bagong lakas. Hindi ng lakas na pisikal, kundi ng lakas na pangkaluluwa. Nagsimulang umiikot ang hangin sa paligid niya, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang determinasyon. Ako si Simon, tagahatid ng medalyon ng babaylan, malakas na deklarasyon niya. At kahit anong mangyari, makukumpleto ko ang aking misyon. Habang nagsasalita siya, ang hiyas ng liksi ay nagsimulang kumintab ng mas maliwanag. Napansin niyang ang bilis ng mga ugat ay parang humihina sa kanyang paningin. Hindi dahil humihina ang mga ito, kundi dahil lumalaki ang kanyang kapasidad na makita at makilala ang mga ito. Ginamit niya ang pinagsamang bilis ng hiyas ng liksi at hanging sirkulasyon ng hiyas ng hangin. Sa gitna ng dalawang hiyas, nalikha niya ang isang miniature whirlwind, isang maliit na ipu-ipo na unti-unting lumalakas at lumalaki. Hindi mo ako mapapahina, sigaw niya kay kapre. Hindi mo ako mapapagod. Ang ipu-ipo ay lumakas at sinimulang winasak ang mga baging at ilusyon sa paligid. Ang imahen ng matanda Simon ay nagsimulang matunaw,
bumalik sa pagiging mga simpleng ugat na walang buhay. At sa gitna ng lungga, bumukas ang isang butas patungo sa itaas, patungo sa kagubatan muli. "Kapre!" sigaw ni Simon. "Humarap ka sa akin." V huling laban, lakas kontra bilis. Umakyat si Simon sa bukas na butas, lumipad gamit ang kapangyarihan ng hangin. Paglabas niya, nakita niya ang kapre, nakatitig sa kanya ngayon ay galit at nagbabagang ang katawan. "Hindi ko maintindihan," ang sabi ng kapre. Ang tinig nito'y parang kulog. "Bakit hindi ka sumusuko? Bakit hindi ka natatakot? Bakit hindi ka napapagod?" Lumakas ang hangin sa paligid at ang mga puno'y nagpapagaspas sa ritmo ng galit ng kapre. Ang buong kagubatan ay parabang sumigaw ng kanyang pangalan, hinihiling ang kanyang pagkatalo. "Dahil may hinahawakan akong pangako," sagot ni Simon. "Isang pangakong gagawin ko ang lahat para maibalik ang balanse sa mundo." Tumingin ang kapre sa kanya at nakita ni Simon ang pagdududa sa mga mata ng halimaw. Para bang hindi ito makapaniwala na may taong handang ibuwis ang lahat para sa isang pangako. "Kung gayon," ang sabi ng kapre, "kailangan kitang patayin." Isang malakas na hampas ang dumating mula sa kanang braso ng kapre. Isang suntok ng kapre ang pwedeng magdurog sa kanya, pero sa tulong ng liksi, naiwasan niya ang bawat atake. Tumakbo siya sa palibot ng kapre, gumagamit ng mga puno at mga bato bilang pagtatago. "Hindi ka makakatakas magpakailanman," sigaw ng kapre. "Magugutom ka, mauuhaw ka, mapapagod ka at ako'y nandito lang naghihintay." Hinahamon ni Simon ang kapre, gumagalaw-galaw sa paligid nito para inisin ito. Bawat hampas ng malaking kamao ng kapre ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga puno, ngunit hindi siya natatamaan. Pero napansin ni Simon na sa bawat atake may ilang segundo na naiiwan ang kanyang kanang balikat na hindi protektado. Ito ang bahagi kung saan naroroon ang itim na bato, ang hiyas ng lakas. Sa paggamit ng hiyas ng hangin, inakyat niya ang katawan ng kapre, pinuntirya ang kanang balikat nito. Ginamit niya ang lahat ng enerhiya ng dalawang naunang hiyas para makapwesto at sa isang paghinga hinugot niya ang kanyang talim. Isang mabilis na saksak gamit ang batong anting-anting mula sa sigbin. Tumagos ang talim sa katawan ng kapre at sa unang pagkakataon napasigaw sa sakit ang halimaw. Ang sigaw nito'y umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nagpapanginig sa lupa at nagpapabagsak ng mga dahon mula sa mga puno. Hindi maaari, ang sabi ng kapre habang pilit na hinihila ang talim mula sa kanyang dibdib. "Paano? Ang hiyas ng lakas ay nagbibigay nga ng kapangyarihan," sabi ni Simon. "Pero ang totoong lakas ay hindi nagmumula sa hiyas kundi sa determinasyon." Ika-6 na pagkuha ng hiyas ng lakas. Humandusay ang kapre. Ang malaking katawan nito'y bumagsak sa lupa na nagdulot ng isang malaking lindol. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip, ang katawan nito'y unti-unting naging usok at sumanib sa hangin ng gubat. "Ikaw ang unang tao na nakatalo sa akin." Ang tinig ng kapre ay bumabalot sa hangin. "Karapat-dapat ka nga sa hiyas ng lakas." Sa gitna ng iniwang abo, naiwan ang itim na hiyas. Kumikislap ng pula at dilaw. Pinulot ito ni Simon at nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan na tila ba hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ang lakas na iyon. Bumalot sa kanya ang init, tapos lamig, tapos bigla siyang nakaramdaman na kaya niyang wasakin ng isang pader gamit lamang ang kanyang kamao. May bagong uri ng kapangyarihan siyang naramdaman.
hindi lamang ito pisikal na lakas, kundi pati na rin ang kanyang lakas ng loob, lakas ng isipan at lakas ng espiritu. Inilagay niya ang hiyas sa ikatlong bakanting espasyo sa medalyon at biglang nagbago ang kulay nito. Ang tatlong hiyas, hiyas ng hangin, hiyas ng liksi at ngayon hiyas ng lakas, ay sabay-sabay na nagliwanag. Nasa akin na ang tatlong hiyas, 6 na lang ang kulang, bulong ni Simon habang tinitingnan ang medalyon. Ang kagubatan ay tumalima sa pagbabago. Ang dating madilim at malungkot na paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga ugat na dating gumuguhit ng kamatayan ay ngayon ay nagsisimulang magbunga ng mga bulaklak. Ang lamig ng hangin ay naging katamtaman at ang mga anino'y bumalik sa kanilang natural na anyo. Sa malayo narinig niya ang tinig ng kapre, hindi na galit o mapanakot kundi mapagpasalamat. "Ingatan mo ang hiyas ng lakas, Simon," ang sabi ng tinig. "Gamitin mo ito para protektahan ang mga nangangailangan, para ipagpatuloy ang balanse ng mundo." Tumango si Simon. Alam na hindi ito ang huling pagkakataon na kakailanganin niya ang lakas na ito. Sa harap niya ay ang landas patungo sa ika-4 na hiyas. Isang landas na puno ng bagong mga pagsubok at panganib. "Hiyas ng lakas," bulong niya habang hinawakan niya ang medalyon. "Bigyan mo ako ng lakas para magpatuloy." 7. Ang susunod na paglalakbay, hiyas ng hiwalay. Kumakawala ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga dahon ng kagubatan. Habang palabas si Simon, nadarama ang bigat ng 3 hiyas sa medalyon na nakasabit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kapangyarihan ng hiyas ng lakas na kakukuha lamang niya mula sa kapre ng walang sigla. Inayos niya ang kanyang bulsa kung saan nakalagay ang lumang mapa at pinahid ang dugo at putik sa kanyang muka. Sa kabila ng kanyang pagkapagod, may ngiti sa kanyang mga labi. 3 na ang hiyas na nakuha niya, 2 na lang at makukumpleto na ang medalyon. Ngunit habang papalapit siya sa gilid ng kagubatan kung saan niya iniwan ang kanyang motor, narinig niya ang isang pamilyar na static mula sa radyo na nakakabit dito. Isang pangkatang pagtawag na hindi niya inaasahan. "Simon! Simon!" Isang desperadong tinig ang lumabas mula sa aparato. "Sumagot ka! Simon!" Tumakbo siya patungo sa motor at hinawakan ang transmitter. "Nasa linya ako. Anong nangyayari?" "Simon, ang lungsod ng tuktok. May nilalang na lumilipad sa gitna ng gabi. Parang hinahati ang sarili. Wala kaming makita pero nawawala ang mga tao." Kumunot ang noo ni Simon. Hinahawakan ng mahigpit ang medalyon sa kanyang dibdib. "Sino ito? Ano ang sinasabi mo?" "Si Kaenteng to!" Sagot ng tinig, halos nadudurog sa lakas ng static. "May lumalabas kapag dilim, Simon. Kagabi, 5 ang nawala. Noong isang gabi, 3. Narinig namin ang mga sigaw pero walang makakita sa kumuha sa kanila." Natigilan si Simon. Ramdam ang malamig na hangin sa kanyang likod. Hindi ito ang plano. Ayon sa mapa, dapat ay sa Palawan siya pupunta susunod, sa tirahan ng Bakunawa upang kunin ang hiyas ng tubig. Pero habang pinag-iisipan niya ito, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa ibabaw niya at kasabay nito isang kakaibang tunog. Parang pagaspas ng malalaking pakpak. Tumingala siya sa kalangitan. Wala siyang nakita maliban sa ulap na nagkukubli sa liwanag ng araw. Subalit habang nakatingala siya, isang bagay ang bumagsak mula sa himpapawid. Dahan-dahang lumutang pababa tulad ng isang dahon na nahuhulog. May nahulog na isang pulang pakpak.
hindi ordinaryong pakpak ng ibon. Ito ay mas malaki, halos kasing laki ng braso niya at pulang-pula tulad ng dugo. May mga ugat itong kitang-kita at tila ba kumikilos pa rin kahit nakalagay na sa lupa. Lumapit si Simon, dahan-dahan, hinihila ng curiosity at takot ang bawat hakbang. Yumuko siya at iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang misteryosong pakpak. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang sensasyong hindi niya maipaliwanag ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang kuryenteng tumakbo mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib, at sa isang iglap, naramdaman niyang lumalabas ang kaluluwa niya sa katawan. Natumba siya sa lupa, hindi makagalaw, subalit ramdam niya ang sarili niyang nakatayo pa rin. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang sarili niyang nakahiga, hindi gumagalaw habang siya o ang kanyang kaluluwa ay nakatayo at nakatingin. Walang babala, walang paalam. Sinubukan niyang sumigaw pero walang tunog ang lumabas. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang katawan pero dumaraan lang ang kanyang kamay sa pisikal na anyo. Sa ibabaw niya narinig niya ang tunog ng pagaspas muli. At sa paglingon niya nakita niya ito. Isang nilalang na kalahating babae, kalahating pakpak, lumilipad sa himpapawid, nakatingin sa kanya na may mga matang pulang-pula. Isang manananggal. At sa isang iglap na wala ang kanyang paningin, nagdilim ang lahat. Ang huling bagay na narinig niya ay ang halakhak ng nilalang at ang tunog ng radyo na paulit-ulit na nagsasabi ng kanyang pangalan. Simon, Simon ... RC4 teaser. RC4, pakpak ng manananggal. Hiyas ng hiwalay. Nilalang, manananggal. Lokasyon, lungsod ng tuktok. Kapangyarihan, kakayahang ihiwalay ang espiritu mula sa katawan. At dito na mag-uumpisa ang pinakamatinding panloob na labanan ni Simon, ang pagharap sa sarili niyang multo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like, i-share sa mga kapwa mong mapangahas, at mag-subscribe sa channel na hindi natutulog sa dilim, Tales of Dark Echoes. Dahil dito ang mga anino ay may tinig at ang katotohanan minsan gumagapang. Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay makatulog ka ng mahimbing